Pagkatapos mapublic ang kumpanya ko, nakatanggap ako ng shares na nagkakahalaga ng 60 milyong yuan. Panatag na ako sa pera, kaya umuwi ako at pabirong sinabi sa mga magulang ko na tinanggal ako sa kumpanya. Sinabi kong balak ko munang umasa sa kanila. Pero sa sobrang gulat ko, sa mismong araw ding iyon, inilipat ng mga magulang ko sa nakababatang kapatid ko ang lahat ng ari-arian nila. Inanunsyo pa nila na lilipat sila para tumira kasama niya, at sinabihan akong maghanap ng sarili kong maupahan. Sinamantala rin ng girlfriend ko ang pagkakataon para makipaghiwalay sa akin. Umiti ako at pumayag sa lahat, sa bawat isa nilang hinihingi. Yung 60 milyong yuan. Ni isang salita, wala akong sinabi. Mom, Dad, kaya bigla akong umuwi kasi tinanggal ako ng kumpanya. Pwede niyo ba muna akong suportahan pansamantala? Habang nakatingin ako sa nanigas nilang mga mukha, malapit na sana akong matawa at sabihing biro lang, natakot ba kayo, ano? Pero bigla kong nakita si Papa na hinihila ang manggas ni Mama. Pareho silang umiti ng pilit, halatang matigas ang ekspresyon. Ayos lang, mabuti rin na magpahinga ka muna, Ethan. Pumunta ka muna sa kwarto mo at magpahinga. May kailangan lang asikasuhin ng mama mo at ako sa labas. Pagkasabi nun, dali-dali silang pumasok sa kwarto nila. Iniisip na baka sineryoso nila ako, lumapit ako para magpaliwanag. Pero maya-maya, narinig ko ang boses ni Papa mula sa likod ng pinto. Nawala ng trabaho si Ethan. Maghihilata lang yun dito sa bahay. Sigurado akong balak niyang umasa sa atin. Hindi pwede yun, hon. Habang hindi pa niya alam kung magkano ang naipon natin, bilisan nating ilipat lahat ng pera at mga ari-arian natin kay Kevin. Para wala nang maangkin si Ethan. Nag-aalangan ang boses ni Mama. Lahat ng ari-arian? Pero may isang apartment. Nakapangalan sa atin pero si Ethan mismo ang bumili nun. Para sana yun sa bahay niya pag kinasal siya. Kukunin na lang ba natin ng ganun? Talaga bang okay yun? Padabog na sumagot si Papa. Kung nakapangalan sa atin, atin yun. May maayos naman siyang trabaho sa syudad at siya ang panganay. Anong masama kung isipin naman niya ang kapatid niya? Tungkol naman sa bahay na pangkasal, pwede naman siyang magsumikap ulit at bumili ng bago, hindi ba? Ang inaalala ko lang, baka isipin ni Ethan na may pinapaboran tayo. May pinapaboran? Mga magulang niya tayo. Pinalaki natin siya. At saka, wala naman siyang trabaho ngayon, hindi ba? Ang ibigay kay Kevin ang bahay na yun ay parang iniingatan lang din naman para sa kanya. Kung hindi, baka tamarin siya, tumigil na sa pagtatrabaho at ubusin lahat. Pag nangyari yun, ano na? Pinag-isipan iyon ni Mama at sa huli tumango rin siya. CJ, sasabihan ko si Kevin na huwag magsalita ng kung ano-ano. Sumandal ako sa pinto sa labas, nagbigay ng mapait at mapanuyang ngiti sa sarili ko, saka bumalik sa sarili kong kwarto. Matagal ko na itong alam. Simula pagkabata ko, mas mahal na talaga ng mga magulang ko si Kevin. Kasi ako, lolo ko ang nagpalaki sa akin. Habang si Kevin, lumaki sa tabi ng mga magulang ko mula pa noong bata siya. Palagi nilang sinasabi sa akin, ikaw ang panganay. Ang nakatatandang kapatid ay parang pangalawang ama. Tama man o mali, kailangan mong laging magparaya sa nakababata mong kapatid. Nagpapakahirap kami para kumita ng pera, maagang gumigising at nagpupuyat para sa'yo. Wala kaming choice kundi iwan ka muna dito sa probinsya. Nandito na rin ang school records mo. Makakasama pa sa pag-aaral mo kung lilipat ka. Dito ka muna sa bahay. Kailangan pa naming alagaan ang nakababata mong kapatid. Naiintindihan ko kung gaano kahirap ang buhay para sa mga magulang ko. Kaya pagkatapos ng unang taon ko sa kolehiyo, ni isang sentimo nila, hindi na ako humingi ulit. Nag-part-time pa nga ako para mabayaran ang tuition ni Kevin. Pagkatapos kong graduate, halos 8 taon akong nagsumikap. Sa wakas, nakaipon din ako para makabili ng 2-bedroom apartment dito sa hometown namin, balak ko sanang gawin iyong bahay namin ng girlfriend ko pag kinasal kami. Pero sinabi ni Kevin na huwag kong sayangin ang first-time buyer status ko. Sabi niya, ipangalan ko muna iyon sa mga magulang namin, sakaling magkaroon ako ng pagkakataong makabili sa kabisera balang araw. Inisip ko, wala namang problema. Pamilya kami, tutal. Kaya pumayag ako. Sino ba ang mag-aakalang noon pa lang, pinaplano na pala nila akong lokohin. Sa pagkakataong ito, umuwi ako dahil gusto ko sana silang sorpresahin. Yung kumpanyang pinag-investan ko, naging public na. Mahigit 60 milyong yuan ang dibidendo ko at may mas marami pang darating taon-taon. Panatag na ako habang buhay sa pera. Iniisip ko sanang umuwi para kausapin sina Mom at Dad tungkol sa pagbili ng villa,
pagbukas ng ilang storefronts para kay Kevin, pagbili ng sasakyan para sa kanya, at pagbibigay ng ilang milyong yuan sa bawat isa sa kanila para sa retirement nila. Para mas gumaan ang buhay nila at makapagbakasyon kaming buong pamilya ng magkakasama. Hindi ba't napakaganda sana nun? Kaya gusto ko lang sanang magbiro ng kaunti. Tatakutin ko sila sa pagsasabing aasa muna ako sa kanila. Pagkatapos, sasabihin kong yumaman na ang pamilya namin. Pero ang tunay na nabigla, ako pala. Ang marinig ko ang mga magulang kong magsalita ng ganoon, tuluyan akong napatigil. Pero naniniwala ako kay Kevin. Hindi niya gagawin yon. Simula pagkabata namin, anumang maganda ang meron ako, sa kanya ko unang binibigay. Halos ako na nga ang nagpalaki sa kanya. Napakaganda ng relasyon namin. Hindi siya kailanman papayag sa ganong kasakim na gusto ng mga magulang namin. Hindi nagtagal, kinausap ako ng mga magulang ko na may pilit na pag-aalala sa mukha. Ethan, ayos lang yan. Napakahirap ng trabaho mo nitong mga nakaraang taon. Ngayong nandito ka na, magpahinga ka muna. May aasikasuhin lang kami ng dad mo sa labas. I-text mo na lang ako kung anong gusto mo para sa hapunan. Kung hindi ko narinig ang usapan nila kanina, hindi ko maiisip na yung mga magulang na mukhang sobrang nag-aalala para sa akin ay patagong pinaplano pala akong lokohin sa bawat pagkakataon. Sakto namang tumunog ang phone ni Mama. Narinig ko ang boses ni Kevin sa kabilang linya. Mom, anong sobrang urgent? Bakit kailangan kong pumunta sa property office? Mabilis na lumayo si Mama habang hawak ang phone. Pumunta ka na lang kapag sinasabi kong pumunta ka. Humakbang si Papa paharang sa harap ko habang nakangiti. Magpahinga ka muna. Aalis lang kami saglit. Umiti ako at walang sinabi. Pagkatapos, nang hindi sila nakatingin, tahimik akong sumunod sa likod nila. At tama nga ang hinala ko. Nakita ko silang isinasama si Kevin sa gilid ng kalsada. Palihim akong pumwesto sa kanto para makinig. At nakita kong inuulit nila kay Kevin ang lahat ng sinabi nila kanina. Pagkarinig nun, malalim na kumunot ang noo ni Kevin. Mom, Dad, hindi niyo pwedeng gawin to. Paano niya natitiis na tratuhin si Ethan ng ganito? Mabilis na hinila ni Mama ang manggas ni Kevin. Nako, Kevin, wala nang trabaho ang kuya mo ngayon at dito na lang siya sa bahay mananatili. Sino bang nakakaalam kung gaano katagal siyang magpapahinga? Paano kung maubos niya lahat ng ipon niya, tapos tayo naman ang asahan niya? Paano ka na makakabili ng bahay o makakapag-ipon para sa kasal mo balang araw? Pagkakita rito, tumango rin si Papa. Tama. Napakaraming kabataan ngayon ang umaasa na lang sa mga magulang nila. Kailangan nating mag-ingat. At anong masama rito? Ari-arian naman natin ito. Nakapangalan sa atin ang bahay. Pwede natin itong ibigay kahit kanino natin gusto. Mas mabuting mapunta sa'yo kaysa hayaan siyang ubusin iyon. Sumingit ulit si Mama. Kumikita naman ang kuya mo doon sa kabisera. Kapag nakita niyang wala nang natira rito, ilang araw lang siyang magpapahinga tapos babalik din siya para magpakahirap ulit sa trabaho. Hindi na natin kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Nag-aalinlangan pa rin si Kevin. Pero nakilala na namin ang girlfriend niya. Hindi ba pinag-uusapan na nila ang pagpapakasal? Yung apartment na iyon para sana sa bahay nila pagkatapos ng kasal. Ililipat niyo rin ba yun sa pangalan ko? Bahaying pangkasal. Wala nang ang trabaho ang kuya mo. Anong babae pa ba ang gugustuhing sumama sa kanya? Iba ang sitwasyon mo. Kapag wala kang pera at bahay, mas mahihirapan kang makahanap ng mapapangasawa, hindi ba? Pero paano kung malaman ng kuya ko? Sandaling natahimik si Papa bago siya malamig na suminghal. Ano naman kung malaman niya? Mga magulang niya tayo, tutal. Sa lahat ng taon na lumipas, napakasunuri ni Ethan sa atin. Hindi kailanman sumasagot pabalik. Natural lang na maging masunurin ang anak sa magulang niya. Kahit malaman niya, maiintindihan niya ang intensyon natin. Hindi niya tayo sisisihin. Tinutulak lang natin siyang mas pagbutihin pa ang sarili niya. Nagsalita rin si Mama. Tama. Paanong ang isang binatang lalaki, puro pahinga na lang? Dapat pag-isipan din ng kuya mo yun. Para mapag-aral siya, sobrang naghirap kami ng papa mo sa pagtatrabaho sa labas. Kaya ano kung malaman niya? Anong magagawa niya? Makikipag-away siya sa atin? Kung ganun, isa lang siyang anak na walang utang na loob. Sa puntong iyon, lalo pang nagalit si Papa. Kung hindi lang dahil pinilit ako noon ng lolo mo, matagal nang dapat tumigil sa pag-aaral ang kuya mo. Ano bang silbi ng isang batang galing probinsya na nag-aaral ng napakatagal? Lalaki siya, hindi ba dapat nagsimula na siyang magtrabaho noong 13 o 14 anyos pa lang siya?
Kung hindi lang naging napakatigas ng ulo ng lolo mo, matagal nang kumikita ng pera ang kuya mo. Tama. Ang mga batang lumalaki sa probinsya, maaga nagmamature. Talagang sinagad kami ng mga taong yun habang nagtatrabaho kami sa labas. Tumingin si mama sa oras at mabilis na nagsalita. Kevin, tara na. Bilisan natin sa transfer office. Pagbalik natin, huwag kang magsasalita ng kahit ano sa harap ng kuya mo. Pinanood ko ang mga labi ni Kevin na bumuka ng bahagya, saka muling nagsara, bago siya tuluyang tumango. Sige, naiintindihan ko. Pero tandaan nyo, idea nyo to. Baka naman umuwi lang talaga si kuya para magpahinga muna. Kung bumalik siya sa kabisera at mas kumita pa, hinihintay ko pa rin na bilhan niya ako ng sasakyan. Huwag niyong hayaang magalit siya sa akin. O, hindi mo na kailangang sabihin yan. Napag-isipan na namin ang lahat. Pinanood ko ang pamilya kong ito, nakangiting masaya habang papalayo sila. Sumandal ako sa pader, tinakpan ang mga mata ko gamit ang isang kamay, at dahan-dahang napatawa ng mapait. Noong sandaling nakuha ko ang perang iyon, ang una kong naisip ay umuwi at sabihin sa kanila, para sama-sama kaming mamuhay ng maayos. Gusto kong ibahagi sa kanila ang saya na iyon. Akala ko pamilya kami. Pero sila, hindi nila ako kailanman itinuring na pamilya. Si Kevin lang ang anak nila. Ano ako? Isa lang na taong pwede nilang manipulahin. Kapag tahimik ang lahat, ilang matatamis na salita lang mula sa kanila at dapat ayos na ulit ang lahat. Simula high school, ni isang sentimo mula sa bahay, hindi na ako humingi. Nag-aaral ako sa araw at nagtatrabaho bilang waiter sa gabi dahil ayokong dagdagan ang pasanin nila. Araw-araw, mga pinaglumaan ang suot kong damit, pati sapatos na hindi kasya sa akin. Habang si Kevin, sobrang dami ng bagong damit na hindi na niya masuot lahat. Sinasabi nila sa akin na intindihin ko na lang. Lumaki si Kevin sa county town. Sanay siya sa malayang paggastos. Ako ang kuya. Dapat ako ang magparaya sa kanya, spoiled din siya. Nakinig ako at ginawa ko nga. Akala ko, bilang kuya, dapat ako ang mas responsable. Akala ko hindi lang sila nag-aalala sa akin dahil sapat na akong independent. Hindi ko inakalang wala lang talaga silang pakialam na maglaan ng oras para sa akin. Yung pagsasabi kong aasa ako sa kanila, biro lang naman iyon. Pero ang birong iyon ang nagpamukha sa akin ng realidad na ilang taon kong pilit tinanggihang tanggapin. Pero hindi pa huli ang lahat para matauhan. At least, nasa kamay ko pa rin ang pera. Kinagabihan, sabay-sabay kaming umupo sa hapagkainan. Nagkatinginan sila, pagkatapos si Mama ang unang nagsalita. Ethan, alam kong napakahirap ng pinagdaanan mo sa trabaho nitong mga taon sa labas. Alam kong umuwi ka para magpahinga. Pero hindi talaga maganda ang sitwasyon dito sa bahay. Nakayuko lang ako habang kumakain at walang sinasabi. Pagkatapos, naglinis ng lalamunan si Papa at sumingit. May sinubukan kasi kaming maliit na negosyo noon at tuluyan kaming nalugi. Itong bahay. Kukunin na ito pabalik. Ethan, wala nang natitirang pera sa akin at sa mama mo. Kailangan na naming tumira kasama ng kapatid mo sa inuupahan niya. Pero maliit lang ang lugar niya. Kaya alam mo na. Ngayong linggong ito, kailangan mo nang umalis at humanap ng sarili mong matitirhan. Inaasahan nilang mabibigla ako. Na magtatanong ako ng sunod-sunod. Handa na sila, may nakaprepara ng mahabang paliwanag. Pero ang ginawa ko lang ay tumango. Naiintindihan ko. Mag-impake ako at taalis. Wala na akong pakialam kung anong mga kasinungalingan pa ang gusto nilang sabihin sa akin. Wala na akong pakialam. Katulad ng hindi ko na rin sasabihin sa kanila ang tungkol sa 60 milyong yuan. Sa sumunod na ilang araw, natapos ko ang pag-iimpake ng mga gamit ko. At nang paalis na ako, sa hindi ko inaasahan, dumating pala si Vivian sa hometown ko. Ang mga magulang ko, abala rin itong mga nakaraang araw sa pag-iimpake ng bahay. Kita sa mukha nila ang matinding gulat nang makita siya sa may pinto. O Vivian, nandito ka pala. Medyo magulo lang ang bahay. Umupo ka muna. Tumango si Vivian, sinulyapan ang paligid ng kwarto na may bahagyang bakas ng pagkadiri sa mukha, saka tinakpan ang ilong niya. Dahil nandoon mismo ang mga magulang ko, hindi ko agad masabi sa kanya ng detalyado ang nangyari. Kaya nagtanong na lang ako ng may pagtataka. Vivian, anong dahilan at bigla kang napunta rito? Sabi mo kahapon may kailangan kang asikasuhin. Hindi ba sinabi kong babalik ako sa loob ng ilang araw? Bakit hindi mo ako pinasundo? Hindi ka ba napagod? Bago ko pa matapos, marahan akong pinutol ni Vivian. Ethan, medyo nagmamadali ako. Pagkatapos, sumulyap siya sa direksyon ng mga magulang ko.
Agad kong naintindihan, kaya hinila ko si Vivian papasok sa kwarto ko at isinara ang pinto. Vivian, ikukuha muna kita ng tubig. Maghiwalay na tayo. Pagkarinig ko noon, agad akong natigilan. Napalingon ako pabalik, hindi makapaniwala. Vivian, bakit biglaan naman yata ito? May maganda pa nga sana akong balita na sasabihin sa'yo. Ang sabi ko, maghiwalay na tayo. Mariing sabi ni Vivian. Huminga ako ng malalim at umupo sa tabi niya, pakiramdam ko bigla akong nanghina. Nagkakilala kami ni Vivian sa pamamagitan ng isang kaibigan. Katulad ko, galing din siya sa ibang lugar at pumunta sa kabisera para bumuo ng buhay doon. Sa sitwasyon naming dalawa, sobrang hirap manatili sa kabisera. Kaya plano namin noon na magtiis muna ng ilang taon tapos manirahan sa mas maliit na syudad. 1 o 2 taon pa, sapat na sana ang maipon namin. Pinaplano na nga naming magpakasal. Alam kong hindi ako gusto ng nanay niya, pero hindi ko inasahang bigla niya akong iiwan ng ganito. Habang papalabas na sana sa bibig ko ang sasabihin kong financially free na ako, inunahan ako ni Vivian na halatang nainip. Ethan, wala ka talagang kwenta. Ilang taon ka nang nagpapakahirap sa kabisera, pero kahit isang apartment, hindi mo kayang bumili. Ang mga salitang sasabihin ko sana ay agad nabitin sa lalamunan ko nang marinig iyon. Vivian, hindi dahil wala akong kwenta. Ang isang apartment sa kabisera nagkakahalaga ng 20 milyong yuan. Paanong kakayanin yun ng isang ordinaryong empleyado? Vivian, galing ka rin naman sa ibang lugar at nagpapakahirap sa kabisera. Dapat naiintindihan mo yun. Malamig na natawa si Vivian. Tigilan mo na ang pagdadahilan sa sarili mong kakulangan. Tama na. Ayoko nang magsayang pa ng oras sa'yo. Pumunta ako rito para tapusin na ito ng maayos. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Ethan, may ipinakilala sa akin si Mama. Sa tingin ko, bagay kami sa isa't isa. Taga doon siya mismo sa kabisera. Plano kong pakasalan siya. Pakakasalan siya. Habang iniisip ko kung paano si Vivian nitong mga nakaraang araw, ay palaging may dahilan tungkol sa overtime sa trabaho, may biglang nag-click sa isip ko. Hindi ko mapigilang matawa ng mapait. Vivian, pera lang ba talaga ang dahilan nito? Paano kung may pera ako? Paano kung meron din ako? Lumingon si Vivian at tumingin sa akin, na natiling tahimik sandali. Habang diretso kong tinitigan ang mga mata niya, napagtanto kong hindi na siya yung dating babaeng minahal ko. Yung paraan ng pagtitig niya sa akin ngayon, wala nang pagmamahal doon, impatience at inis na lang ang natitira. Ethan, harapin mo ang realidad. Napakamura ng pag-ibig mo kung ikukumpara sa pera. Wala iyong ibig sabihin. At kahit pa may pera ka, gaano kalaki ba sa tingin mo ang kaya mong magkaroon? Hindi ka kailanman makakabili ng apartment sa kabisera sa buong buhay mo. Wala kang pinagkaiba sa mga ordinaryong trabahador na iyon. Ethan, wag mo akong sisihin. Kung may dapat kang sisihin, sarili mo yun. Kailangang maging realistic ang isang tao. Habang isa-isa kong pinakikinggan ang mga salita niya, pakiramdam ko tuloy ang buong buhay ko ay isang napakalaking katawa-tawang palabas. Dahan-dahan akong napangiti sa gilid ng labi ko. CJ, makipaghiwalay ka kung yan ang gusto mo. Sana hindi mo pagsisihan balang araw. Sana maging masaya ka. Pagkakita niyang ganito ang naging reaksyon ko, marahan siyang bumuntong hininga. Ethan, magiging masaya ako. Huwag kang magsalita dahil lang sa galit. Simula ngayon, matuto kang maging realistic. Huwag mong paniwalaan agad ang kahit anong sinasabi ng iba. May narinig ako sa ibang tao na maganda raw ang trabaho mo. Akala ko talaga may chance kang manatili sa kabisera. Naging naive ako. Ang buwan ng sahod mo, kahit gaano mo patipirin, hinding-hindi magiging sapat para makabili ka ng bahay sa kabisera. Pero wala akong utang sa'yo. Mabuti ka sa akin, pero matagal din naman akong nanatili sa'yo. Ibinaling ko pababa ang tingin ko at wala na akong sinabi pa. Agad umalis si Vivian at sa sandaling iyon, bigla kong naisip na baka hindi ako ang malas dito, kundi sila. Lahat ng gusto nila nasa akin na ngayon. Pero ang mga taong ito, sa mismong sandaling abot kamay na ang lahat, ipinakita nila ang tunay nilang kulay. Kahit ang langit alam na hindi nila deserve ang kahit ano rito. Nakita ng mga magulang ko si Vivian na umalis nang hindi man lang nagpapaalam. Agad dumilim ang mga mukha nila. Anong klaseng tao ba yun? Wala man lang respeto. Kalimutan na yung pagluluto para sa atin. Ni hindi man lang tayo pinansin. Ethan, babaeng ganyan, hindi mo dapat pakasalan, naririnig mo ba ako? Kapag pinakasalan mo yan, malas lang ang dadalhin yan sa pamilya. Hindi ko na siya mapapangasawa ngayon. Naghiwalay na kami. Malamig kong sagot. Pagkarinig nun, nagkatinginan ang mga magulang ko.
Kita mo, wala ka ng trabaho kaya pati babae minamaliit ka na rin. Mas mabuti pang bumalik ka agad sa kabisera at maghanap ng matinong trabaho. Kailangan pa namin ng susuporta sa amin pagtanda namin. Gusto pa ng nakababata mong kapatid ng sasakyan. Kung hindi ka babalik at magsisikap, gusto mo bang maghirap kami sa pagtanda namin? Ayoko nang magsabi pa ng kahit ano sa kanila. Tumango na lang ako. Kapag natapos na akong mag-impake, babalik na ako sa kabisera. Masaya silang tumango. Tama yan. Anong ginagawa ng binatang tulad mo dito sa probinsya? Lumabas ka at magtrabaho ng maayos. Lumabas ka doon. Pagkarinig ko noon, muntik na akong matawa ng maihalong pangungutya. Hindi nila sinabi yan sa kapatid ko noon. Noon, ang sabi nila kay Kevin, Kevin, saan ka pupunta? Para saan pa at lalabas ka? Dito ka na lang sa bahay. Nakahanda na kami para sa'yo ng trabaho, sasakyan at bahay. Magpapadala naman ng pera ang kuya mo buwan-buwan, hindi ba? At ginawa ko nga iyon. Malaki-laki rin ang ipinapadala ko sa kanya bawat buwan. Sa pag-iisip ko nun, malamig akong napangisi. Huwag kayong mag-alala. Kung makakuha pa kayo ng kahit isang sentimo mula sa akin ulit, imposible na. Wala akong napala sa buhay na ito. Pagkatapos kong bumalik sa kabisera, ipinasa ko ang lahat ng trabaho ko sa kumpanya at agad akong nag-resign. Sinubukan akong pigilan ng kumpanya. Nag-offer sila na pumirma ako ng part-time agreement para paminsan-minsan ay makatulong pa rin ako. Pumayag ako. Nagkaroon kami ng masayang dinner ng grupo naming mga financially free na. Pagkatapos nun, dahil wala na rin namang ibang gagawin, may isang nagmungkahi na magsimula kami ng kumpanya. Subukan naming magnegosyo ng kaunti. Tutal, kaya naman naming malugi kahit paano. Wala rin namang malaking pagkakaiba sa akin, kaya pumayag akong mag-invest. Maganda naman ang takbo ng usapan buong araw na iyon. Pero nang makabalik ako sa bahay, natuklasan kong tuluyan ng hinalughog ang apartment ko. Wasak ang buong lugar. Ang sofa sa sala, kinalagkad papunta sa may pintuan. Ang coffee table, nakatagilid sa isang sulok. Nagkalat sa buong sahig ang mga basag na piraso ng salamin. Pati ang mga decorative painting sa dingding tinanggal lahat. Sa kwarto, nakataob ang wardrobe. Nagkalat kung saan-saan ang mga damit. Hinila palabas ang mga kumot at bedsheet, tapos itinambak sa sahig. Sa study room, bumagsak ang bookshelves. Nagkalat sa buong sahig ang mga libro at dokumento. Pati ang mga toiletries sa banyo at mga kaldero at kawali sa kusina, wala na rin. Bali ang mga curtain rod. Punit-punit at tinanggal ang mga kortina. Wasak ang buong apartment. Para bang nilusob ito. Wala nang kahit anong bakas ng normal na pamumuhay sa loob. Nakatayo lang ako sa may pintuan. Ang bahagyang hilo ko mula sa ininom, agad nawala. Parang nagyelo ang dugo sa mga ugat ko. Inabot ako ng ilang segundo bago tuluyang nakareact. Isinara ko ang pinto sa likod ko, inilabas ang phone ko, at agad tumawag sa pulis. Sa sobrang tensyon, pumuti ang mga daliri ko habang hawak ang phone. Sa tawag, pilit kong pinanatiling steady ang boses ko habang ibinibigay ang address ko at ipinapaliwanag ang kalagayan ng apartment. Pagkababa ko ng tawag, tinawagan ko agad ang landlord ko. Pagkarinig niya sa nangyari sa property niya, halos magpanik siya at sinabi agad na papunta na siya. Mga 15 minuto ang lumipas, unang dumating ang mga pulis. 2 opisyal ang pumasok kasama ang mga investigator. Naglibot ang mga investigator sa apartment, dala ang kagamitan nila, kumukuha ng fingerprints at footprints. Kinuwestiyon naman ako ng mga pulis. Tinanong nila kung kailan ako huling umalis ng bahay, kung may napansin ba akong kahina-hinalang tao, at kung anong mga gamit ang nawawala. Isa-isa kong sinagot ang lahat. Sinabi kong nasa dinner ako kasama ang mga kaibigan ko kagabi at madaling araw na ako nakabalik. Pagdating ko, bahagyang nakabukas ang pinto at pagpasok ko, ganyan na ang itsura ng lugar. Tungkol naman sa mga mahahalagang gamit, dahil balak kong magsimula ng bagong yugto matapos mag-resign, karamihan ng cash ko at mahahalagang bagay ay nakalock sa safe. May bakas na ginalaw ang safe pero hindi nila nabuksan. Sa halip, lahat ng murang gamit na pang-araw-araw ang nilimas nila. Maya-maya, dumating ang landlord. Sa sandaling makita niya ang apartment, namutla agad ang mukha niya. Itinuro niya ang wasak na lugar at matagal na hindi makapagsalita. Sa wakas, napilit niyang sabihin, "Ano bang ginawa ko para maranasan to? Katatapos ko lang iparenovate ang lugar na to, tapos kakarenta ko lang sayo." Mabilis akong humingi ng paumanhin at nangakong sasagutin ko ang lahat ng pinsala. Doon lang bahagyang lumambot ang ekspresyon niya. Tumabi siya at nakipagtulungan sa mga pulis.
Mahigit kalahating oras na nagtrabaho ang mga investigator, kumuha ng ilang fingerprints mula sa door handle at coffee table at nakahanap ng iba't ibang shoe prints sa sahig. Sinabi ng mga opisyal na kukunin nila ang security footage mula sa property management, hahanapin ang suspect sa lalong madaling panahon at pinaghintay kami para sa susunod na update. Hiniling din nila sa akin na magsumite ng listahan ng mga nawawalang gamit. Pagkaalis ng mga pulis, magkasama naming nilinis ng landlord ang apartment. Habang nakatingin sa kalat, reklamo niya ng reklamo habang pinupulot ang mga basag na salamin, sinasabing hindi pa siya nakakaranas ng ganitong klaseng pangyayari. Galit na galit din ako sa loob ko. May mali sa sitwasyon. Wala naman akong nakaaway sa kabisera. Sino ang may oras para halugugin ang apartment ko ng ganito, tapos baliwalain ang mga mamahaling gamit at household items lang ang kukunin? Walang katuturan. Maaga kinabukasan, tumawag sa akin ang opisyal mula sa istasyon. Sinabi niyang may nahanap sila sa security footage mula sa property. Nakita raw nila kahapon ng hapon ang isang lalaki at dalawang babae na gumamit ng susi para buksan ang pinto ko, magbaba ng ilang malalaking kahon at umalis gamit ang sasakyan. Sa pamamagitan ng facial recognition, nakilala nila ang babae bilang si Vivian. Yung dalawa naman, malamang galing sa moving company na siya ang umarkila. Sinabi rin ng opisyal na malinaw sa footage na si Vivian mismo ang nagbibigay ng direksyon habang inililipat ang mga gamit. Pati yung sampayan sa balkonahe at mismong toilet sa banyo, binaklas at dinala rin. Ni kahit kettle, wala silang iniwan. Pagkarinig ko sa mga sinabi ng opisyal, natigilan muna ako tapos hindi ko napigilang matawa sa galit. Talagang baluktot ang isip ni Vivian. Makikipaghiwalay tapos gagawa pa ng ganito. Talagang binago nito ang buong tingin ko sa pagkatao niya. Tinanong ako ng opisyal kung paano ko gustong i-handle ang sitwasyon. Sinabi ko na pag-aari ng landlord ang apartment at karamihan ng mga gamit doon ay kanya rin. Hayaan na lang siyang magdesisyon. Iniabot ko ang phone sa kanya. Sa sandaling marinig ng landlord na girlfriend pala ng tenant ang may kagagawan, agad siyang sumabog sa galit. Sinabi niyang kailangan nilang magsampa ng kaso, pagbayarin si Vivian sa lahat ng pinsala at panagutin siya ayon sa batas. Hinayaan ko ng landlord ang humawak sa lahat pagkatapos ng tawag. Ang nararamdaman ko na lang, sobrang pagod. Paano ako nahulog sa babaeng kagaya niya? Siguro bulag talaga ako noon. Mabilis kong kinuha ang ilang personal kong gamit, humanap ng malapit na hotel, at nag-book ng pansamantalang matutuluyan habang inaayos ang lahat at naghahanap ako ng bagong apartment. Kinabukasan, sinusubukan kong bumawi ng tulog sa hotel. Dahil sa gulong nangyari kagabi, halos madaling araw na ako nakatulog. Hindi talaga maganda ang naging pahinga ko. Bigla na lang nagsimulang mag-ring ng paulit-ulit ang phone ko. Matinis at nakakagulat ang ringtone sa tahimik na kwarto. Habang nakapikit pa, kinapa ko ang phone at sinagot ng antok na antok, paos pa ang boses ko. Sino to? Ethan, ganun ka na ba kapulubi at tuluyan ka nang nawala ng isip? Talaga pang tumawag ka ng pulis? Dumagundong sa phone ang halos hysterical na sigaw ni Vivian. Matinis at nakakairitang tunog iyon, parang kuko na kumakayod sa salamin. Dahil sa sigaw niya, agad akong napakunot noo. Parang umalingaw ang loob ng tenga ko. Instinctively, inilayo ko ang phone sa tenga ko at sinilip ang screen. At gaya ng inaasahan ko, numero nga ni Vivian iyon. Napaismid ako. Biglang sumiklab ang galit sa loob ko. Vivian, napapaisip talaga ako kung may utak ka ba. Yung apartment, pag-aari ng landlord. At yung mga gamit sa loob, bukod sa ilan kong personal na gamit, pag-aari rin ng landlord. Nilimas mo lahat, winasak mo pa ang buong lugar, tapos bawal akong tumawag ng pulis. Sumandal ako sa headboard, malamig ang tono ko, punong-puno ng pangungutya. Nakakatawa at nakakagalit ang asa ni Vivian. Anong landlord? Lahat ng gamit na yun akin. Noong tayo pa, ako mismo ang gumawa ng listahan at ikaw ang pinabili ko para palitan yung mga luma. Yung mga kortina, bedding, kitchenware, ako ang pumili ng lahat ng yun. Naghiwalay na tayo. Anong mali kung kinuha ko lang pabalik ang sarili kong mga gamit? Anong karapatan mong tumawag ng pulis? I withdraw mo agad ang kaso kung hindi pa ako tapos sa'yo. Habang nakikinig ako sa kanya, hindi ko mapigilang matawa sa baluktot niyang logic. Siya ang pumili ng mga gamit na yun, pero ako ang nagbayad sa bawat isa. At karamihan doon, sa landlord pa nga talaga. May kapal pa talaga siyang mukha para sabihin kanya lahat. Sagad na ang kawalan ng hiya niya. Fine. Ikaw na mismo ang magsabi sa mga pulis. Tingnan natin kung paniniwalaan nila iyang katawa-tawa mong kwento. Napaismid ako.
Ayoko nang magsayang pa ng kahit isang salita sa kanya. Agad kong pinindot ang block button. Pagkatapos, binlock at dinelete ko siya sa lahat ng messaging app. Binura ko rin lahat ng litrato namin at lahat ng chat records ni Vivian sa phone ko. Out of sight, out of mind. Ang pakikipag-ugnayan sa taong kagaya niya, nagpapababa lang ng sarili kong standards. Pagkatapos kong i-block si Vivian, sinubukan kong matulog ulit. Pero pabalik-balik lang ako sa kama, hindi mapakali. Magulo ang isip ko. Mula sa pag-uwi ko para magbiro sa mga magulang ko, hanggang sa matuklasan kong pinaplano pala nila akong lokohin kasama ng kapatid ko. Hanggang sa pakikipaghiwalay ni Vivian at paglilimas niya sa apartment ko. Paulit-ulit tumatakbo sa isip ko ang lahat, parang pelikulang paulit-ulit ipinapalabas. Ramdam ko kung gaano kalamig ang puso ng tao. Pamilya man o pag-ibig, kayang gumuho agad kapag pera ang nakataya. Pagkatapos kong kumalma, napansin kong hindi maganda ang pakiramdam ko. Dahil sa lahat ng stress nitong mga nakaraang araw, hindi maayos ang kain at tulog ko. Madalas sumasakit ang tiyan ko ng mapurol. Naisip ko, wala rin naman akong ibang ginagawa, kaya mas mabuti nang magpa-full check-up sa ospital para makasiguro. Kaya bumangon ako, naghilamos, naghanda, at sumakay ng taxi papunta sa isa sa mga top-tier hospital sa kabisera. Nagparehistro ako sa health screening department at nagpa-full body check-up. 3 araw bago lumabas ang resulta. Sa loob ng 3 araw na iyon, inasikaso ko ang problema sa apartment kasama ang landlord, habang kasabay na pinag-uusapan namin ng mga kaibigan ko ang tungkol sa bagong kumpanya. Tungkol naman sa landlord, dahil may security footage bilang ebidensya, alam ni Vivian na siya ang mali. Sa huli, nagbayad siya sa landlord ng 20,000 yuan. Doon natapos ang usapin. Narinig ko na dahil sa pangyayaring iyon, nagkaroon sila ng matinding away ng bago niyang boyfriend na lokal sa kabisera. Iniisip ng boyfriend niya na sobra siyang ekstreme at wala talagang utak, kaya marami itong reklamo tungkol sa kanya. Pagkarinig ko noon, nakaramdam ako ng matinding satisfaction. Siya mismo ang may gawa ng problema niya. Pagkalipas ng 3 araw, pumunta ako sa ospital para kunin ang medical report ko. Habang tinitingnan ko ang resulta, natigilan ako sandali. Nakasaad sa report na may ilang polyps sa bituka ko. Benign naman ang mga ito, pero nirekomenda ng doktor na ipatanggal agad sa pamamagitan ng minimally invasive surgery para maiwasan ang komplikasyon sa hinaharap. Sinabi rin ng doktor na bantayan ko ang diet ko, magkaroon ng tamang pahinga at panatilihing maayos ang emosyon ko. Huwag mag-overwork at huwag magalit ng sobra. Hawak ang report, lumabas ako ng ospital. Habang pinapanood ko ang dami ng taong dumadaan sa kalye, biglang may naisip ako. Isang paraan para pagbayarin ang mga taong nagplano laban sa akin. Dahil sobrang mahalaga sa kanila ang pera at tingin nila sa akin ay pabigat lang, pwede kong kunwariing malala ang kondisyon ko at tingnan kung gaano talaga sila ka-selfish. At para tuluyan ko na ring putulin ang huling natitirang attachment ko sa kanila. Una, dumaan ako sa pharmacy at bumili ng gamot para sa sipon at painkillers. Pagkatapos, bumalik ako sa ospital at kumuha ng gamot para sa tiyan ko. Sadyang tinanggal ko ang mga label sa mga bote, iniwan lang ang outer packaging. May kaibigan akong designer at pinagawa ko sa kanya ang Peking Cancer Diagnosis Report. Nakasaad sa report na mayroon akong stage 2 colon cancer, kailangan ng surgery sa lalong madaling panahon at tinatayang aabot sa 300,000 yuan ang gastos. Nang maihanda ko na ang lahat, sadya akong nagpuyat ng ilang gabi para mamutla ang mukha ko, pumayat, lumubog ang mga mata ko, at magmukhang may sakit. Parang ubos na ubos ang buong katawan ko. Pagkalipas ng 1 buwan, handa na ang lahat. Minaneho ko pabalik ang sasakyan ko papunta sa hometown namin at dumiretso sa inuupahang lugar ni Kevin. Isa iyong luma at sira-sirang neighborhood. Nasa ika-6 na palapag ang apartment at walang elevator. Tambak ang mga kalat sa hallway at may amoy na mamasa-masa sa paligid. Tinulak ko ang pinto at pumasok. Maliit at masikip ang loob, wala pang 600 square feet. 3 kama ang siksik na inilagay sa sala. Tambak din ang kung ano-anong gamit, halos wala ng espasyong matapakan. Dahil umaasa pa rin ang mga magulang ko na ako ang magbabayad para sa sasakyan ni Kevin, kaya nilang tiisin ang pagtira sa basurahang lugar na ito. Talagang kaya nilang tiisin ang kahit ano. Tinulak ko ang pinto at tuluyang pumasok. Nandoon ang mga magulang ko at si Kevin, magkakasamang kumakain sa mesa. Natigilan silang 3 sandali. Dumaan ang bakas ng sorpresa sa mga mukha nila bago agad bumalik sa normal. Ibinaba ni Mama ang chopsticks niya at nagtanong na may pilit na pag-aalala. Ethan, anong dahilan at napabalik ka? Hindi ba sabi mo babalik ka sa kabisera para maghanap ng trabaho? Hindi ko siya sinagot.
Sa halip, pasuray-suray akong humakbang ng ilang beses palapit, kumapit sa mesa para sumandal, bahagyang nanginginig ang katawan ko, maputla ang mukha ko, at tuyot ang mga labi ko. Pagkatapos, wala akong sinabi at bigla na lang akong napaiyak sa harap nila, paos ang boses ko at puno ng desperasyon. Mom, Dad, ako. May sakit ako. Hindi ako tinanggal ng kumpanya dahil sa layoffs. Dahil ito ang dahilan. Ayokong mag-alala kayo, kaya hindi ko kayang sabihin ang totoo. Tinago ko lang. Habang nagsasalita ako, inilabas ko mula sa bag ko ang peking diagnosis report at inilapag iyon sa mesa, saka itinulak papunta sa kanila. Nakayuko lang ako ng mababa, nanginginig ang balikat ko sa paghikbi, mukha akong kawawang-kawawa. Pagkakita nila sa akin sa ganoong itsura at sa report na nasa mesa, kusang kumibot ang mga mukha nila. Dumaan ang bakas ng panik at pagkadiri sa mga mata nila. Nagkatinginan sila, pagkatapos ay pilit na tumawa si Papa, pero walang kahit katiting na pag-aalala sa tono niya, puro pag-iwas lang. Ethan, tigilan mo nga ang pagbibiro. Mukha ka namang malusog gaya ng dati. Paanong magkakasakit ka? Siguradong nagkamali ang ospital. Nakisingit agad si Mama. Tama, siguradong mali lang ang resulta nila. Bata ka pa, malakas at malusog ka naman. Paanong magkakaroon ka ng malubhang sakit? Iniangat ko ang ulo ko, wasak ang ekspresyon ko, pula ang mga mata ko at puno ng luha. Paos kong sinabi. Lumabas ito sa check-up ko ngayong taon. Colon cancer. Pero hindi pa umaabot sa late stage. Naagapan naman agad. Nagagamot pa. Huminto ako sandali, pagkatapos ay sadya kong nagpakita ng bahagyang pag-asa habang nakatingin sa kanila. Mom, Dad. Alam kong wala tayong gaanong pera ngayon at alam kong hindi madali ang sitwasyon nyo. Pero di ba may apartment ako dati? Yung inihanda ko sana bilang wedding home ko. Ang market value nun, lampas 300,000 yuan na ngayon. Sabi ng doktor, kung may 300,000 yuan ako, makokontrol pa ang kondisyon ko. Mapapagawa ko ang surgery. Natapos akong magsalita habang nakatitig sa kanila na puno ng pag-asa ang mga mata, mahigpit na nakakuyom ang mga kamay ko, namumuti ang mga knuckles, parang iyon na ang huling pag-asa ko. Dad, Mom, ituring nyo na lang itong utang. Kapag gumaling ako, magsisikap ako at babayaran ko kayong lahat. Si Kevin, may trabaho pa naman siya, di ba? Matagal na rin siyang nagtatrabaho. Siguradong may naipon na siya. Tulungan niyo ako. Iligtas niyo ako. Nakikiusap ako, iligtas niyo ako. Pagkarinig nila nito, biglang nataranta si Papa. Dinampot niya ang diagnosis report mula sa mesa at mabilis na sinilip iyon, nanginginig ang mga kamay niya habang pautal-utal na nagsalita. Kami, wala kaming pera. Yung kapatid mong si Kevin, kakasimula pa lang magtrabaho. Paano naman siya magkakaroon ng ipon? Ethan, huwag kang mataranta. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin ng mama mo. May maiisip kaming paraan. Tumango rin si Mama habang pilit nang umiti. Tama, Ethan. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaan ni na Mom at Dad. Mag-isip kayo ng paraan. Sinasabi ng mga bibig nilang tutulungan nila ako, pero palihis ang tingin ng mga mata nila, ni hindi magawang makatingin sa akin. Sinabihan nila akong maghintay muna sa sofa, sabi nila papasok lang sila sa kwarto, para bilangin kung magkano pa ang pera nila at tingnan kung ano ang pwede nilang maipon. Pinanood ko silang isa-isang pumasok sa kwarto. Sumara ang pinto. Isang malamig na ngisi ang unti-unting lumitaw sa gilid ng labi ko. Tumayo ako at tahimik na naglakad papunta sa may bintana ng balcony. Hindi tuluyang nakasara ang bintana ng kwarto. May maliit na siwang na naiwan. Malinaw narinig ang mga boses sa loob. At gaya ng inaasahan ko, sa mismong sandaling nakapasok sila sa kwarto, agad nilang ibinagsak ang pagpapanggap at nagsimulang magplano ulit. Puno ng panik at reklamo ang boses ni Mama. Ano bang sinabi ni Ethan? Cancer. Ang cancer, parang balon na walang ilalim pagdating sa gastusin sa pagpapagamot. May apartment pa nga siya, pero wala na siyang trabaho ngayon tapos may cancer pa siya. Kahit gumaling pa siya, malamang hindi na siya makakagawa ng mabibigat na trabaho. Wala na siyang mararating sa buhay na to. Diyos ko, itong apartment, kahit ibigay pa natin sa kanya, hindi pa rin sasapat para sa gamutan niya. Sa huli, mauwi lang sa wala ang lahat. Pagkatapos ng lahat ng effort natin. Narinig ko ang boses ni Papa, iritado at puno ng desisyon. Hinaan mo ang boses mo. Hindi natin pwedeng ibigay sa kanya. Hindi madaling gamutin ang cancer. Masasayang lang ang pera at unti-unting sisirain ng cancer ang katawan niya. Mahihila pababa ang buong pamilya natin.
Masisira pa ang kasal ni Kevin. Hindi pwede. Unti-unting nagsimulang umiyak si Mama, pero walang lungkot sa boses niya, puro takot lang. Ano nang gagawin natin? Kung hindi natin ibibigay, paano kung kumapit siya sa atin? Wala na siyang mapupuntahan ngayon. Siguradong kakapit na lang siya sa atin ng tuluyan. Paano kung dalhin na lang natin siya sa albularyo? Mas mura at baka gumaling pa. Napabuntong hininga si Papa, malamig ang tono niya. Anong albularyo? Kung hindi nga kaya ng Western medicine, anong silbi ng traditional medicine? Walang saysay yun. Mag-isip ka ng paraan. Pwede ba natin siyang ipadala sa malayong lugar? Hayaan natin siyang dumiskarte mag-isa para hindi niya hilahin pababa ang pamilya natin. Lumaki naman siya kasama ng lolo at lola niya. Hindi rin naman siya close sa atin. Pagkarinig ko sa huling pangungusap na iyon, tuluyan nang nanlamig ang puso ko. Para bang ibinagsak ako sa loob ng isang kahon ng yelo. Tumagos ang lamig mula ulo hanggang paa. Kaya pala sa puso nila, matagal na akong outsider. Isang disposable burden lang. May sakit ako, at imbes na tulungan ako, ang iniisip nila ay kung paano ako itataboy at pababayaan na lang maghirap mag-isa. Sandaling nanahimik si Mama. Wala na tayong ibang option. Na-injure ka sa paa, ilang buwan na ang nakakalipas. Malaki na ang nagastos natin sa ospital noon. Halos wala na tayong ipon. Saan tayo kukuha ng pera para sa gamutan sa cancer? Hayaan na lang natin siyang magpatingin kung saan man sa baryo. Basta mapanatili lang siya ng kaunti. May cancer si Ethan. Magkano kaya ang magagastos doon? Wala tayong kakayahan. Tigilan mo nga kakabanggit sa paa ko, nakakairita. Kasalanan lahat to ng papa ko, siya ang nagpumilit sa akin na magtrabaho sa bukid. Hindi lang ako ang nadulas, pati siya nadamay rin. Ngayon, kapag wala siyang ginagawa sa baryo, tinatawagan niya ako at tinatanong kung magaling na raw ba ang paa ko, kung pwede na raw ba akong bumalik para tumulong. Kalimutan niya. Walang mangyayari. Sa edad niyang yan, hindi na nga niya maalagaan ang sarili niya, nag-aalala pa siya sa iba. Pagkarinig ko noon, tuluyang bumagsak ang puso ko. Parang nagyelo ang dugo sa mga ugat ko. Hindi maayos ang lagay ni Grandpa. Hindi lang nila sinabi sa akin, iniwan pa nila siyang mag-isa sa baryo. Kahit pagkatapos masugatan ni Grandpa ang paa niya, hindi man lang nila inabala ang sarili nilang alagaan siya. Nasasabi pa nila ang mga ganong bagay. Anong klaseng tao sila para magawa iyon? Si Grandpa ang nagpalaki sa akin mula pagkabata. Ibinigay niya ang lahat para sa kanila, pero nagagawa pa rin nilang maging ganito kawalang utang na loob. Ganito kalamig ang dugo nila. Nakatayo ako sa balcony, nanginginig sa galit. Nagingit-ngit ang mga ngipin ko. Mahigpit ang pagkakahawak ng mga kamay ko sa railing, namumuti ang mga knuckles ko habang bumaon ang mga kuko ko sa sarili kong laman. May bahagyang lasa ng bakal na kumalat sa bibig ko. Hindi ko sila lubusang nakilala noon. Ang pagiging selfish nila at kawalan nila ng puso, mas malala pa kaysa sa naisip ko. Kailangan nang matapos to ngayon. Hindi ko na sila bibigyan ng kahit isa pang pagkakataon para may mapagplanuhan silang iba. At hindi ko na sila pakikitaan ng kahit katiting na awa. Kinagabihan, umuwi si Kevin galing trabaho. Tinulak niya ang pinto, nakita akong nakaupo sa sofa, maputla at mukhang nanghihina at saglit siyang natigilan. Kaswal siyang nagtanong. Ethan, anong ginagawa mo rito? Bakit ang putla mo? Hindi inasahan ng mga magulang ko na maghihintay ako sa sala. Hindi nila kailanman inakalang palihim kong pinakinggan ang usapan nila. Mabilis nilang hinila si Kevin papunta sa master bedroom, isinara ang pinto, at sinabi sa kanya ang lahat tungkol sa sitwasyon ko. Kasama na ang tungkol sa cancer ko, kung paano ko gustong mabawi ang apartment para pambayad sa surgery, at ang plano nilang paalisin ako. Nakatayo pa rin ako sa balcony, nakikinig sa usapan sa loob. May bahagyang pagdududa sa boses ni Kevin. Mukha namang okay si Ethan sa akin. Noong umalis ako kaninang umaga papuntang trabaho, nakaupo siya sa sala. Hindi naman siya mukhang ganoon kalala. Talaga bang tama ang resulta? Matalim agad ang boses ni Mama. Anong tama ang resulta? Ang ospital mismo ang naglabas ng report. Paanong magiging peke iyon? Sa ngayon, hindi mahalaga kung gaano kalala ang sakit niya. Mag-isip ka agad ng paraan. Paano natin mapapadala si Ethan sa ibang lugar? Sa lugar na hindi na siya makakabalik para hilahin tayo pababa. Malaki na ang nagastos dahil sa paa ng papa mo. Wala na tayong ipon. Saan tayo kukuha ng pera para sa gamutan niya sa cancer? Yung perang iyon para sa kasal mo ang plano natin. Pagkatapos, parang may biglang naalala si Papa.
Naging mapanlin lang ang tono ng boses niya habang kinakausap si Kevin. Kevin, hindi mo ba sinabi sa akin nung isang araw tungkol doon sa mga travel tour scam na nagpapanggap na overseas work program, pero ang totoo, binebenta ang mga tao sa mga scam compound sa ibang bansa? Yung tipong kapag napunta ka roon, hindi ka na nakakabalik. May contact ka pa ba doon? Nag-atubili sandali si Kevin, halatang hindi sigurado ang boses niya. May ganun talaga. Narinig ko lang mula sa isang kaibigan. Partikular nilang tinatarget ang mga desperadong tao, sinasabihan na pwede silang yumaman sa ibang bansa habang libre ang pagkain at matutuluyan. Pero pagdating nila doon, ikinukulong sila. Pinipilit silang magtrabaho o magpatakbo ng mga scam operation. Kapag sumuway sila, binubugbog sila. Kapag nakapasok ka na roon, halos imposible nang makatakas. Hindi ka na makakabalik. Perfect. May cancer na ang kuya mo ngayon. Siguradong pakiramdam niya, wala nang pag-asa ang buhay niya. Sasabihin natin na may matandang herbalist sa ibang bansa na eksperto sa cancer at parang milagro kung magpagaling. Marami na raw ang gumaling dahil sa kanya. Pagkatapos, ipapasok natin siya sa tour na iyon. Ipapadala natin siya roon. Kapag nakarating na siya doon, hindi na siya makakabalik. Tuluyan na tayong makakaalis sa pabigat na to. Ang cancer niya, pwedeng hilahin pababa ang buong pamilya hanggang sa mapahamak tayong lahat. Biglang walang nagsalita sa loob ng kwarto. Siguradong nagkakatinginan sila, tinitimbang ang mga posibleng mangyari. Ilang minuto ang lumipas, saka nagsalita si Papa, matigas ang tono at walang puwang para kontrahin. Desidido na tayo. Sasabihin natin na bakasyon iyon para makapag-relax siya at para makita ang herbalist na magbibigay ng treatment. Hahanapin natin yung contact na iyon at ikukuha natin siya ng slot. Kevin, ikaw ang bahala dito. Tama. Siguraduhin mong malinis ang pagkakagawa. Huwag mong hayaang makahalata siya. Wala nang sinabi pa si Mama at Kevin. Naririnig ko ang mahihinang yabag sa loob, parang pinag-uusapan na nila ang detalye ng plano. Tahimik akong nakatayo sa balcony habang pinapakinggan ang plano nila. Wala nang kahit anong emosyon sa puso ko. Puro malamig na kawalan na lang. Para lang maalis ako bilang pabigat, kaya talaga nilang linlangin ako at ipadala sa isang scam compound. Handa nila akong itulak sa buhay na impyerno. Hindi na pamilya ang mga taong to. Mga kontrabida na lang sila na nagkakasabwat laban sa akin. Buti na lang, matagal ko na silang isinuko sa isip ko. At handa na rin ako. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang plano nila. Inilabas ko ang phone ko at nag-message sa isang kaibigan na kilala ko. Nagtratrabaho siya sa security at may ilan siyang mapagkakatiwalaang kasamahan. Sinabi kong kailangan ko ang tulong niya para magkunwaring may eksena bukas. Sinend ko ang address at sinabi kong magsama siya ng ilang tao. Hindi issue ang bayad. Mabilis siyang nag-reply. Walang problema, darating siya agad bukas ng umaga. Pagkatapos kong ipadala ang message, ibinalik ko ang phone sa bulsa at naupo ulit sa sofa. Nanatili ang mukha kong maputla, may sakit, desperado at walang kalaban-laban. Hinintay ko silang lumabas para makita kung anong palabas naman ang susunod nilang gagawin. Maaga kinabukasan, habang nagsisimula palang luminaw ang langit, sinimulan na nila ang acting nila. Si Kevin ang nauna. Lumapit siya sa akin, baka sa mukha niya ang guilt at helplessness. Napabuntong hininga siya at tinapik ang balikat ko. Ethan, pasensya na. Nagtanong ako sa trabaho kahapon, pero walang gustong magpahiram ng pera. Puro ordinaryong workers lang kami, wala talagang may malaking ipon. Bigyan mo kami ng oras. Mag-iisip pa kami ng paraan. Manghihiram kami sa mga kamag-anak at kaibigan. Talagang wala masyadong pera sa bahay ngayon. Pasensya na, hindi namin kayang gumawa ng higit pa para tulungan ka. Habang nagsasalita siya, sadya niyang pinapula ang mga mata niya, pilit nagpapaluha, mukha talagang sobrang nagsisisi. Pagkatapos, lumapit si Papa. Punong-puno ng pagsisisi at sakit ang mukha niya. Hinampas niya ang dibdib niya at sinabi, Ethan, ako ang sisihin mo. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Kung hindi lang ako nasangkot sa walang kwentang plano na iyon, sinusubukang mag-ipon ng mas maraming pera para sayo at kay Kevin sa pamamagitan ng maliit na negosyo, hindi sana kami nawalan ng lahat. Imbes na kumita, naubos pa ang lahat ng meron tayo. Ngayon, ni isang sentimo wala na tayo sa bahay. Hindi ka man lang namin mabilhan ng masarap na pagkain. Ako ang sisihin mo. Ako ang sisihin mo. Sa wakas, lumapit naman si Mama. Hinawakan niya ang kamay ko, namumula ang mga mata habang umiiyak at nagsasalita. Ethan, huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ka namin pababayaan.
Kahit ibenta pa namin lahat ng kaldero at kawali, gagawa kami ng paraan para maipon ang pera para sa gamutan mo. Napag-usapan na namin ang papa mo. Gusto muna naming isama ka sa isang travel tour kung saan makakapagpahinga ang isip mo. Matagal ka nang may sakit nitong mga nakaraang araw. Siguradong magulo na ang isip mo. Makakalabas ka, makakahinga ng sariwang hangin at makakabuti iyon sa kondisyon mo. Pagbalik mo, dadalhin ka namin sa malaking ospital para magpagamot. Kahit gaano pa kalaki ang gastos, gagalingin ka namin. Salitan silang tatlo sa pag-arte, puno ng ekspresyon at umaagos na luha. Sino mang walang alam sa totoo, siguradong maantig sa peking sincerity nila. Sayang lang, alam ko na ang plano nila. Habang nakatingin sa mapagkunwari nilang mga mukha, ang nararamdaman ko lang ay pagkasuka. Wala akong sinabi. Yumuko lang ako, kunwaring wasak na wasak at wala ng pag-asa, hinahayaan silang isipin na naniwala ako sa mga salita nila. Sakto namang biglang may malakas na kaguluhang sumabog sa may pinto. May malakas na kumakatok habang sumisigaw. Ethan! Ethan! Lumabas ka rito. Huwag mong isipin na dahil tumakbo ka sa probinsya, makakatakas ka na. Mahahanap ka namin kahit saan ka pa sa mundo. Buksan mo ang pinto ngayon din. Kasunod nun ang sunod-sunod na mararahas na hampas. Umuuga ang pinto na parang anumang oras ay babagsak na. Sa sobrang takot, agad namutla sina Mama, Papa at Kevin. Biglang natigil ang pag-arte nilang tatlo. Nakatitig sila sa pinto ng maihalatang takot, walang ideya kung ano ang nangyayari. Si Kevin nanginginig sa takot habang pautal-utal na tumingin sa akin. Ethan, may utang ka? Magkano ba ang hiniram mo? Paano ka nila nasundan hanggang dito? Habang nagsasalita siya, nanginginig siyang lumapit para buksan ang pinto, marahil natatakot na masira iyon at siya ang pagbayari ng landlord. Sa mismong pagbukas ng pinto, 4 na malalaking lalaki agad ang pumasok. Lahat sila lampas 6 na talampakan ang tangkad, matitipuno ang pangangatawan, mababagsik ang mga mata, halatang hindi mga taong gugustuhin mong kalabanin. Ang nasa unahan nila ay si Bruno, ang kaibigan ko sa security. Pumasok si Bruno, pinaikot ang tingin sa 3 tao sa loob bago tuluyang huminto sa akin. Nagkunwari siyang mabagsik ang ekspresyon at malamig na suminghal. Ethan, nawalan ka ng trabaho, nagkasakit ka, tapos iniisip mong pwede kang magtago. Huwag mong isipin na dahil tumakbo ka sa probinsya, ligtas ka na. Kung hindi ka namin nahanap ngayon, sino ang magbabayad ng utang mo kapag tuluyan ng bumigay ang katawan mo? Nang makitang wala akong imik at makita ang 4 na nakakatakot na lalaking nakatayo sa harap nila, halos mawala ng ulirat sa takot ang mga magulang ko. Pasigaw nilang sinabi, tatawag kami ng pulis. Sino kayo? Lumabas kayo rito o tatawag kami ng pulis. Malakas na pinatunog ni Bruno ang mga buto sa pulsuhan niya at ngumisi ng nakakatakot. Tumawag kayo. Sige, tumawag kayo. Tingnan natin kung anong magagawa ng pulis. May utang sa akin si Ethan na 1,000,000 yuan. May IOU ako bilang patunay. Kahit pulis, mapipilitan ding kilalanin yan. Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng peking IOU mula sa bulsa niya at malakas na ibinagsak iyon sa mesa. Dahil sa numerong 1,000,000, agad nang hina ang mga tuhod ni na Mama, Papa at Kevin. Napaatras silang tatlo, halos hindi na makatayo ng maayos habang nakakapit sa mesa. Itinuro ni Mama ang mukha ko at galit na sumigaw. Ethan, wala kang utang na loob na anak, paano ka nagkaroon ng ganyang kalaking utang? Nawalan ka na ba ng isip? Pinapatay mo ba kami? Paano kami nagkaroon ng anak na kagaya mo? Nakisali rin si Papa. Walang utang na loob kang bata ka, ano bang ginagawa mo sa labas? Humiram ka ng ganyang kalaking halaga, paano tayo mabubuhay? Anong kasalanan ba ang ginawa namin sa nakaraang buhay para magkaroon ng anak na kagaya mo? Pati si Kevin tumingin sa akin ng may pagkadiri. Kuya, magaling ka talagang gumawa ng gulo. 1,000,000 yuan, ilang henerasyon naming pamilya, hindi kikita ng ganyang halaga. Dinadala mo kami sa kapahamakan. Nagkunwari akong natataranta at walang magawa habang pautal-utal na nagsalita. Paos ang boses ko sa paghikbi. Ako, hindi ko sinasadya, gusto ko lang bumili ng bahay sa kabisera. Ginamit ko yung iba para sa down payment, tapos yung iba para sa girlfriend ko. Sino bang mag-aakalang babagsak yung house deal? Mawawalan ako ng trabaho, at aabot ako sa ganitong kalaking utang, wala akong magawa. Namula sa matinding galit ang mukha ni Papa. Itinaas niya ang kamay niya para itulak ako. Mabilis na kumilos si Bruno, agad siyang humarang sa harap ko para protektahan ako. Masama siyang tumitig kay Papa at malamig na suminghal. Alam kong may sakit siya. Kapag sinaktan mo yan at may nangyari sa kanya,
Huwag mong isipin na pwede mong isisi sa amin at takasan ang utang. Natigilan si Papa sa titig ni Bruno. Nakaangat lang sa ere ang kamay niya, hindi na nangahas ibaba. Sinulyapan ni Bruno ang tatlo at ngumisi ng may pangungutya. Ayoko nang gumawa pa ng eksena. Tutal, tama lang naman na bayaran ang utang. Nag-imbestiga na ako. May apartment siya na nakapangalan sa kanya dito malapit, di ba? Iabot niyo yung pambayad. 1 milyon. Sapat na yung apartment na yun para pambayad. Kapag nabayaran na, tapos na ang lahat ng ito. Kung hindi, babalik kami araw-araw. At hindi na kayo magkakaroon ng kahit isang araw na tahimik. Nakatitig si Papa sa 4 na malaking lalaki. Halos hindi na magkasya ang maliit na apartment dahil sa laki ng mga katawan nila. Sa sobrang pressure ng presensya nila, nanginginig na siya. Pautal-utal siyang kumaway ng mga kamay. Wala kaming pera at yung apartment na yun hindi rin kanya. Amin yun. Wala siyang kinalaman doon. Hindi namin pwedeng ibigay sa inyo. Napatawa ng malamig si Bruno at naglabas ng naihanda ng dokumento mula sa bulsa niya, saka malakas na ibinagsak iyon sa mesa. Fine. Kung ayaw ninyong gamitin ang apartment para bayaran ang utang niya, pirmahan niyo ito. Itinuro niya ang dokumento habang isa-isang binibigkas ang mga salita. Pirmahan niyo ito at opisyal ninyong puputulin ang lahat ng relasyon bilang magulang kay Ethan. Ang utang niya wala nang kinalaman sa inyo. Isasama namin ang anak niyo. At kung ano man ang mangyari sa kanya pagkatapos nito, wala na kayong pakialam doon. Sa puntong iyon, mapanlait siyang umisi. Ako na ang bahalang humanap ng paraan para masingil ko siya. Kahit may sakit siya, may paraan akong mapabayad siya. Pagkarinig nila nito, agad nagliwanag ang mga mata ni na Mama, Papa at Kevin. Para bang may nahawakan silang pangligtas sa buhay nila. Isang bakas ng purong tuwa ang dumaan sa mga mukha nila. Mabilis nilang dinampot ang ballpen at halos kidlat sa bilis na pinirmahan ang dokumentong pumuputol sa relasyon nila sa akin, saka idiniin ang mga fingerprint nila. Sa mga ekspresyon nila, wala ni katiting na lungkot. Puro ginhawa lang na para bang himala ang biglang dumating para tuluyan na nilang maalis ang pabigat na ito. Ang walang kwentang pasaning ito. Sa mismong sandaling matapos silang pumirma, agad nilang itinulak ang dokumento pabalik, parang takot na baka mahuli sila kahit 1 segundo. Mabilis na nagsalita si Papa. Umalis na kayo, isama niyo na siya. Wala na kaming kinalaman sa kanya. Kahit ano pang mangyari, wag na huwag kayong pupunta sa amin tungkol sa kanya. Nakisali si Mama. Tama. Matagal na naming pinutol ang relasyon namin sa kanya. Ang utang niya wala nang kinalaman sa amin. Isama niyo na siya. Si Kevin naman ang mukhang pinaka-relieved sa kanilang lahat. Kinawayan niya kami. Bilisan niyo na at umalis na kayo. Huwag na kayong bumalik para gambalain kami ulit. Mahigpit na hinawakan ni Bruno ang dokumento, kumuyom ang panga at galit na nagsalita. Hindi pa ako nakakakita ng pamilyang kagaya ninyo. May sakit na nga ang sarili ninyong anak, hindi niyo lang tinulungan, halos hindi pa kayo makapaghintay na may mangyari sa kanya. Fine. Isasama ko na siya. Siguraduhin niyo lang na hindi kayo babalik na nagsisisi balang araw. Habang pinapanood ko silang tatlo na sobrang sabik at sobrang lamig ng dugo, tuluyan nang naglaho ang huling natitirang pag-asa sa puso ko. Hindi na ako lumingon. Hindi ko na sila binigyan kahit isang sulyap pa. Sumunod ako kay Bruno at sa mga kasama niya palabas ng kasuklam-suklam na lugar na iyon, mahahaba ang hakbang ko. Paglabas namin ng building at pagsakay sa sasakyan ni Bruno, agad lumuwag ang atmosphere. Ibinaba ni Bruno ang bintana, halatang puno ng galit ang mukha niya. Bro, kakaiba talaga pamilya mo. Binago nila ng tuluyan ang tingin ko sa humanity. Hindi na pamilya ang mga yan. Mas malala pa sila kaysa sa mga estranghero. Buti na lang pinutol mo na ang relasyon mo sa kanila. Tamang desisyon niyang tuluyan mo silang alisin sa buhay mo. Hindi mo na kailangang harapin pa ang mga yan ulit. Tumango rin ang iba niyang kasama, sinasabing hindi pa raw sila nakakita ng mga magulang at kapatid na ganito ka-selfish at kalamig ang dugo, at sinabi nilang huwag ko nang balikan ang mga taong iyon kahit kailan. Tumingin ako kina Bruno at sa mga kasama niya nang may malalim na pasasalamat. Isa-isa kong kinamayan silang lahat. Pagkatapos, naglabas ako ng makapal na bundle ng pera mula sa bag ko at inabutan ko sila ng tig 2,000 yuan bilang kabayaran sa abala. Kinawayan lang nila ako at sinabing magkaibigan naman kami. Wala lang to, hindi na kailangan ng bayad. Pero sa huli, pinilit ko pa rin silang tanggapin iyon. Pagkaalis ni Bruno at ng mga kasama niya, hindi na ako nagsayang ng kahit 1 segundo. Diretso akong nagmaneho papunta sa baryo ni Grandpa, mabilis ang tibok ng puso ko sa pag-aalala.
Maingat kong isinuksok sa bulsa ko ang dokumentong nagpapatunay na naputol na ang relasyon ko bilang anak nila. Habang mabilis akong bumabaybay sa kalsada, iisa lang ang laman ng isip ko. Hanapin si Grandpa, ilayo siya sa lugar na iyon at dalhin siya sa kabisera para magpagamot. Lubak-lubak at bako-bako ang daan papunta sa baryo. Mahigit 2 oras bago ako makarating. Diretso akong nagtungo sa bahay ni Grandpa. Tinulak ko ang pinto at pumasok. Punong-puno ng damo ang bakuran, halatang matagal nang walang nag-aalaga rito. Naupo si Grandpa sa maliit na bangko sa bakuran, nagpapaaraw. Mukha siyang sobrang nanghina. Kulay abo na ang buhok niya, malalim na ang pagkakayuko ng likod niya. Makapal ang benda sa paa niya, pero nangingitim na iyon, halatang namamaga at may impeksyon. Pagkakita niya sa akin, natigilan siya sandali. Pagkatapos ay pilit siyang tumayong may bakas ng saya sa mukha. Ethan, anong dahilan at napunta ka rito? Mahirap ba ang trabaho? Bakit bigla kang umuwi? Habang nagsasalita si Grandpa, pilit siyang humahakbang pababa, gusto akong kuhaan ng tubig. Mabilis akong lumapit, hinawakan siya at pinigilang gumalaw. Habang tinitingnan ko kung gaano na siya nang hina, habang nakikita ko ang namamagang benda sa paa niya, pilit kong pinipigilan ang luha ko. Parang may nakabara sa lalamunan ko. Hindi ako makapagsalita. Si Grandpa ang nagpalaki sa akin mula pa nung bata ako. Ibinigay niya sa akin ang lahat. At ngayon, sa ganitong kalagayan siya nauwi. Iniwan sa baryo ng sarili niyang anak at manugang. Pinabayaan. May sugat sa paa na wala man lang nag-aasikaso. Grandpa, huwag ka nang gumalaw. Kumusta ang paa mo? Bakit hindi ka pumunta sa ospital? Tinulungan kong makaupo ulit si Grandpa, paos ang boses ko. Marahan kong hinawakan ang paa niya. Napangiwi siya sa sakit habang kumukunot ang noo niya. Ngumiti si Grandpa at pilit na nagpakakaswal. Ayos lang yan, nadulas lang ako ng kaunti. Magpapahinga lang ako at gagaling din yan. Hindi na kailangan ng ospital. Napakamahal ng ospital. Mahirap din ang sitwasyon ng mga magulang mo. Ayoko nang maging pabigat pa. Habang pinapakinggan ko si Grandpa, lalo lang sumisikip ang dibdib ko. Ganito na ang kalagayan niya, pero sila pa rin ang iniisip niya. Samantalang sila, ni isang salita ng pag-aalala wala. Sinabi pa nilang hayaan na lang si Grandpa. Hindi ko na napigilan. Pumatak ang luha ko. Mahigpit kong hinawakan ang kamay ni Grandpa. Grandpa, pasensya na. Nahuli akong dumating. Hinayaan kitang magdusa. Pero mula ngayon, hinding-hindi na kita hahayaang maghirap ulit. Ngayon din, dadalhin kita sa kabisera. Sa pinakamagandang ospital. Wala na akong ibang sinabi. Mabilis kong inimpake ang ilang gamit ni Grandpa. Inalalayan ko siyang sumakay sa sasakyan at agad kaming bumiyahe pabalik sa kabisera. Buong biyahe, paulit-ulit nagtatanong si Grandpa kung may nangyari ba. Kung may problema ba? Wala naman. Namiss lang kita, Grandpa. Gusto kitang dalhin sa kabisera ng ilang araw, makasama kita kahit sandali. Pagdating namin sa kabisera, agad kong dinala si Grandpa sa Top Tier Hospital kung saan ako mismo nagpa-check up noon at nag-book ako ng specialist appointment sa orthopedics. Masusing sinuri ng doktor si Grandpa at sinabi niyang sa paa lang siya nasugatan. Dahil hindi agad ito naagapan, nagkaroon ng infection ang sugat at may bahagyang fracture sa buto. Buti na lang hindi ito masyadong malala. Basta maayos ang pahinga, tamang pag-aalaga, at regular na pagpapalit ng benda, mabilis din siyang gagaling. Pagkarinig ko sa sinabi ng doktor, tuluyan din kumalma ang puso kong matagal ng balisa. Ipinasok ko si Grandpa sa ospital at kumuha ako ng caregiver na full-time siyang aasikaso. Bumili rin ako ng fully furnished na apartment malapit sa ospital para komportable siyang makapag-recover pagkatapos ma-discharge. Maliit lang ang lugar, pero maaliwalas at komportable, kumpleto na sa lahat ng appliances at furniture. Habang nasa ospital si Grandpa, inaalagaan ko siya habang kasabay kong pinapatakbo ang bago naming kumpanya ng mga kaibigan ko. Pinagsama-sama naming ilan ang puhunan namin at nagtayo kami ng tech company sa larangan ng artificial intelligence. Lahat kami veterano na sa industriya, may resources at may skills. Sa hindi namin inaasahan, nakakuha agad ang kumpanya ng 10 milyong yuan na investment ilang sandali matapos ilunsad. Biglang umarangkada ang negosyo at sunod-sunod ang pagpasok ng orders. Sinabayan ko ang momentum at nag-invest din ako sa ilang maliliit na projects na nakita kong may potential, may ilan sa clean energy, may ilan naman sa creative arts. At lumabas na matalas pala talaga ang instincts ko. Ilang project ang naging profitable at kahanga-hanga ang laki ng returns. At ganoon na lang, sa loob ng ilang buwan, ilang beses na dumoble ang kabuuang assets ko.
Hindi nagtagal, bumili ako ng standalone villa sa kabisera, may sariling bakuran at garden, nasa isang magandang neighborhood. Ginamit ko rin ang talent recruitment program para makuha ang permanent residency ko sa kabisera. Ngayon, isa na talaga akong opisyal na residente ng kabisera. Samantala, maganda ang paggaling ng paa ni Grandpa. Pagkatapos niyang ma-discharge, dinala ko siya sa villa para doon na tumira kasama ko. May housekeeper at caregiver ang villa na nag-aasikaso sa pagkain niya at sa pang-araw-araw niyang pangangailangan. Tumingin-tingin si Grandpa sa maluwang na villa, nakatitig sa garden sa bakuran habang puno ng disbelief ang mukha niya. Hinawakan niya ang kamay ko at nagtanong, "Ethan, sa'yo ba talaga tong bahay na to? Paano ka biglang yumaman ng ganito? Wala ka namang ginawang iligal, di ba?" Umiti ako at nagpaliwanag. Yung kumpanyang may shares ako, nag-public. Nakatanggap ako ng payout. Pagkatapos, nagtayo ako ng kumpanya kasama ang mga kaibigan ko at nag-invest ako sa ilang projects at lahat sila kumita. Bawat sentimo rito, legal na kinita ko. Doon lang tuluyang nakahinga ng maluwag si Grandpa. Tumingin siya sa akin habang unti-unting lumalawak ang masayang ngiti sa mukha niya. "Magaling! May narating na ang Ethan natin." Masayang-masaya si Grandpa para sa akin. Hindi ko naman sinusubukang itago na dinala ko si Grandpa dito sa lungsod. Alam kong hindi ko rin naman iyon maitatago habang buhay. Alam ng mga tao sa baryo. Unti-unting nagsimulang magtanong ang mga dating kaibigan at kamag-anak ni Grandpa tungkol sa akin. Iniisip kong bigla ba akong yumaman sa kabisera. Hindi iyon itinago ni Grandpa. Diretso niyang sinabi sa kanila na sinuwerte lang ako, kumita ng pera, at nakiusap na huwag nang ikalat pa iyon. Pero walang sikreto na nananatiling sikreto sa mundong ito. Unti-unting kumalat ang balita tungkol sa akin. Alam kong sooner or later, may kakatok at may susubok makisawsaw sa pera ko, may magtatangkang gamitin ako para sa sarili nilang pakinabang. Pero wala akong pakialam. Kung sino man ang dumating, kaya ko silang harapin. Kung alam nila kung ano ang mabuti para sa kanila, lalayo sila. Kung hindi naman, hindi rin ako magiging mabait. Pero hindi ko inasahan na ang unang darating ay ang ex-girlfriend kong si Vivian. Sa kung anong paraan, nalaman niya mula sa mga mutual friends namin na financially free na ako, nakabili ng villa sa kabisera, nakuha ko na ang residency ko, at maayos ang buhay ko ngayon. Bigla siyang nagsimulang manggulo gamit ang kung ano-anong unknown numbers, paulit-ulit tumatawag at nagte-text, pilit gustong makipagbalikan. Isang araw, nasa meeting ako sa kumpanya nang biglang tumunog ang phone ko. Unknown number. Sinagot ko. At bumungad agad ang boses ni Vivian. "Ethan, ako to, si Vivian. Kamusta ka na? Nagtampo lang naman ako noon kasi umuwi ka nang hindi nagsasabi sa akin." "Konting tampo lang yun. Bakit hindi mo na ako kinokontak nitong matagal na panahon? Miss na kita." Pagkarinig ko sa boses niya, agad akong napakunot noo. Parang may alon ng pagkadiri na umakyat sa loob ko. Malamig kong sinabi, "Vivian, ikaw ang nakipaghiwalay sa akin. Huwag kang umarte na parang may amnesia ka. Matagal na tayong tapos. Huwag mo na akong tawagan ulit." Natigilan si Vivian ng isang segundo. Pagkatapos, bumalik na naman siya sa pagpapakyut, naging sobrang lambing ng boses niya. "Hindi naman tayo nag-break. Ako lang naman, alam mo na, ganyan talaga mga babae minsan. Normal lang ang magtampo ng kaunti. Hindi lang ako nakapag-isip ng maayos noon. Mama ko talaga ang pumilit sa akin na hiwalayan ka. Ethan, pwede mo ba akong patawarin? Magsimula tayo ulit. Mahal pa rin kita." Halos matawa ako ng malakas. Ang kapal ng mukha ng babaeng to. Noong hiniwalayan niya ako, sobrang lupit ng mga salita niya, sinabing wala akong kwenta. Ngayon na alam niyang may pera ako, gusto niyang bumalik. Iniisip ba talaga niyang tanga ako? Tigilan mo na yung kalokohan mo. Pagtatampo. Hindi ba kasama mo yung boyfriend mong taga-kabisera? Yung narinig kong lokal daw, may bahay at may kotse. Hindi ba balak mo ngang pakasalan yun? Tumigil ka na sa panggugulo sa akin. Goodbye. Papasara na sana ako ng tawag nang biglang mataranta si Vivian sa kabilang linya at sumigaw. "Wait, Ethan. Wala akong ibang kasama. Yung lalaking yun, setup lang ng mama ko. Hindi ko naman talaga siya gusto. Nakikisama lang ako sa kanya. Kamakailan ko lang na-realize na ikaw pa rin talaga ang pinakamahal ko. Please patawarin mo ako. Alam kong mali ako. Please, wag ganito. Hindi na ako babalik. Siguro bulag lang talaga ako noon para mahulog sa'yo." Malamig ang tono ko, puno ng pangungutya. Noong araw na yon, balak ko sanang sabihin sa'yo na marami akong pera.
Mahigit 60 milyong yuan ang nakuha kong dividends. Gusto sana kitang pakasalan, bilhan ng bahay, bilhan ng kotse para hindi ka na kailanman mahirapang magtrabaho ulit. Mamuhay ka na lang ng payapa. Pero hindi mo gusto ang buhay na iyon. Inisip mo wala akong kwenta na hindi ako sapat para sa'yo. Kaya ano tong mga pinagsasasabi mo ngayon? Pagkarinig sa salitang 60 milyong yuan, agad natigilan si Vivian. Pagkalipas ng ilang segundo, bigla siyang humagulgol sa iyak, mabigat ang boses sa pagsisisi at awa sa sarili. Ethan, mali ako. Sobrang mali ko talaga. Hindi sana ako naging sobrang materialistic. Hindi sana kita minata. Yung lalaking yon, hindi siya mabuting tao. Sugarol siya, lubog sa utang, at sobrang sama ng trato niya sa akin. Miserable ang buhay ko habang kasama siya. Ethan, iligtas mo ako. Please, iligtas mo ako. Alam kong may nararamdaman ka pa rin para sa akin. Pwede mo ba akong patawarin kahit isang beses lang? Ikaw ang may gawa niyan sa sarili mo. Kung anong buhay ang meron ka ngayon, yan ang pinili mo. Huwag kang mandamay ng ibang tao para iligtas ka. Malamig kong sinabi iyon, saka pinatay ang tawag at binlock ang number niya. Umaalingaw pa rin sa tenga ko ang iyak ni Vivian. Pero yung gulong kinasasadlakan niya ngayon, siya mismo ang pumili niyan. Wala siyang ibang dapat sisihin kundi ang sarili niya. Hindi niya nakita kung sino talaga ako noon. Akala ko tapos na ang panggugulo matapos kong i-block si Vivian. Pero ilang araw lang ang lumipas, mismong nanay niya ang tumawag sa akin. Sa kabilang linya, may bahid ng paghingi ng tawad at pagsusumamo ang boses ni Mrs. Carter. Ethan, kasalanan ko ang lahat. Ako ang sisihin mo. Ako ang pumilit kay Vivian na hiwalayan ka. Ako rin ang pumilit sa kanya na sumama sa lalaking iyon. Miserable ang buhay ni Vivian ngayon. Inaapi siya ng lalaking iyon. Please patawarin mo siya. Hayaan mong bumalik siya sa'yo. Alam na niya ngayon na mali siya. Mrs. Carter, naaalala ko noong pumunta ako sa bahay niyo dati. Hindi naman yan ang sinabi niyo noon. Naging malamig ang tono ko. Naalala ko ang eksena noon sa bahay ng mga Carter at biglang umakyat ang matinding galit sa loob ko. Sinabi niyong galing ako sa kung saang maliit na bayan lang. Wala akong kwenta, hindi ako sapat para sa Vivian niyo. Tinapon niyo ang mga regalong maingat kong inihanda, pinalayas ako, sinabi niyong wala akong mararating sa buhay na to, na hinding-hindi ako makakabili ng tirahan sa kabisera, at sinabi niyong kung hindi ako makakaipon ng 2 milyong yuan, wala akong karapatang mag-propose. Nakalimutan niyo na ba lahat ng iyon? Naalala ko lahat ng malinaw. Naalala ko mga mukha niyo noon. Si Mr. Carter nakaupo lang sa sofa, ni hindi man lang ako sinulyapan. Si Mrs. Carter puno ng kayabangan habang dinudurog ng tuluyan ang pagkatao ko. At si Vivian, nakatayo lang sa gilid, tahimik na sinasang-ayunan ang mga magulang niya. Dapat noon palang nakita ko na kung ano talaga ang ugali niyo. Pero nabulag ako ng pagmamahal noong mga panahong iyon. Inisip ko na kung magsisikap lang ako ng sapat, matatanggap niyo rin ako balang araw. Natigilan si Mrs. Carter sa kabilang linya. Natahimik siya sa mga sinabi ko. Pagkatapos ng ilang segundo, saka lang siya hirap na hirap magsalita. Yun, sandali lang ng katangahan ko yun. Hindi ko nakita ang totoong halaga mo. Ethan, please ikaw na ang umintindi. Huwag kang bumaba sa level namin. Alam na ni Vivian na mali siya. Mahal ka pa rin niya. Please patawarin mo siya. Babae lang naman siya. Hindi madaling mahanap ang tamang tao. Maawa ka naman sa kanya, please. Pagkarinig ko rito, napatawa na lang ako ng diretsahan. Kaya pala sa paningin nila, isa lang akong uto-uto, isang taong may pera na madaling manipulahin. Ngayong pumalpak ang buhay ng anak nila, gusto nila akong saluhin ang problema at linisin ang kalat na iniwan nito. Kailan pa naging ganyan kadali ang mundo? Mrs. Carter, pasensya na. Mayaman na rin ako ngayon, kaya wala na akong tingin sa Vivian niyo. Hindi na siya sapat para sa akin. Goodbye. Pagkatapos kong sabihin iyon, agad kong pinatay ang tawag. Binlock ko rin ang number ni Mrs. Carter at sinet ko ang phone ko para automatic i-filter lahat ng unknown numbers. Out of sight, out of mind. Ayoko nang magkaroon pa ng kahit anong koneksyon sa pamilyang iyon. Sobrang pangit ng tunay nilang ugali. Isa-isang lumipas ang mga araw. Pinapatakbo ko ang negosyo ng kumpanya habang ginugugol ko ang oras ko kasama si Grandpa. Patuloy na lumalaki ang negosyo, patuloy na lumalaki ang yaman ko, at lalo namang gumaganda ang kalusugan ni Grandpa. Araw-araw nagtatanim siya ng mga bulaklak sa bakuran ng villa, nag-aalaga ng ilang ibon, nakikipagkwentuhan sa kapitbahay sa tabi, at sumasayaw ng square dancing kasama si Grandma Mitchell mula sa katabing bahay.
Payapa at masaya ang mga araw niya. Sa tuwing nakikita kong masaya si Grandpa, napupuno ng kasiyahan ang puso ko. Ito ang buhay na gusto ko. Simple at masaya. Isang araw, napakaganda ng panahon at maliwanag ang sikat ng araw. Ako at si Grandpa ay nagtatanim ng mga gulay sa bakuran ng villa. May bakanting parte sa bakuran na ginawa kong maliit na taniman. Nagtanim kami ng mga leafy greens, pipino at kamatis, mga bagay na gustong-gusto ni Grandpa. Tutal, mas panatag sa loob kapag sarili mong tanim ang kinakain mo at magandang exercise pa. Dati ayaw na ayaw ko sa ganitong klaseng gawaing bukid. Pero ngayon, habang nagtatanim ako kasama si Grandpa, binubungkal ang lupa, nagtatanim ng buto, at nagdidilig ng mga halaman, napapansin kong sobrang payapa pala ng pakiramdam. Para bang may sense of belonging na nakaukit na sa buto ko. Sa mismong sandaling sumayad ang mga kamay ko sa lupa, parang tumitigil ang gulo sa puso ko. Nakacrouch ako sa lupa, inaayos ang trellis para sa mga murang halamang pipino. Pumasok si Grandpa sa loob para kumuha ng tubig, sabi niya didiligan niya ang mga bagong tanim. Bigla na lang may malakas na busina ng sasakyan mula sa gate. Kasunod nito ang malalakas na katok sa gate ng bakuran habang may sumisigaw. Ethan! Ethan! Buksan mo! Mama at papa mo to, pati kapatid mo. Dumating kami para makita ka. Pagkarinig ko sa mga pamilyar at nakakadiring mga boses na iyon, agad natigilan ang mga kamay ko. Napakunot noo ako nang hindi man lang nag-iisip. Alam ko na agad na malamang nalaman nilang yumaman ako sa kabisera, nakabili ng villa, nakuha ang residency ko, kaya nandito sila ngayon para makisawsaw, parang mga multong ayaw mawala. Tumayo ako, pinunasan ang lupa sa mga kamay ko, saka naglakad papunta sa gate at binuksan iyon. Nakatayo sina Mama, Papa at Kevin sa labas. Nakasuot ng bago nilang mga damit, may dalang mumurahing prutas at gatas. Sa sandaling makita nila ako, agad kumalat sa mga mukha nilang tatlo ang mga pilit at sipsip ng ngiti. Si Kevin ang unang nagsalita at nakakagulat, reklamo agad ang bungad niya, may halong pagsumbat pa. Ethan, anong punto ng pagsisinungaling mo sa amin? Hindi dapat naglalaro ng ganyan ang pamilya. Tingnan mo nga naman, may sarili kang villa dito sa kabisera, ang laki ng bakuran, ang ganda ng bahay. Hindi mo ba kami papapasukin nila Mama, Papa at ako? Tingnan mo kung gaano nag-alala sina Mama at Papa dahil sa'yo. Sa sandaling marinig nilang yumaman ka dito sa kabisera, agad silang bumiyahe magdamag para puntahan ka. Napakahirap ng biyahe. Pagod na pagod sila. Habang nakatingin ako kay Kevin na parang walang nangyari at sobrang entitled ang Asta, napapabilib na lang ako kung gaano siya kakapal ang mukha. Para bang hindi nangyari ang lahat ng plano nila laban sa akin, para bang hindi nila ako sinubukang ipadala sa scam compound sa ibang bansa. Pinunasan ko ang lupa sa mga kamay ko at malamig na sinabi, Kevin, nakalimutan mo na ba? Hindi ba't pinutol niyo na ang relasyon niyo sa akin bilang anak? Pinirmahan niyo mismo ang dokumentong iyon at nilagyan ng fingerprint ang papel. Ano to? Nalaman niyong may pera ako, kaya gusto niyo na namang may makuha mula sa akin. Pagkarinig sa diretsahan kong mga salita, agad nagyelo ang ngiti sa mukha ni Kevin. Napakunot noo siya at pasigaw na sinabi, Ethan, so what kung may pera ka? Hindi ka ba pwedeng makipag-usap ng normal? Kaunting maruming pera lang yan. Bakit ka umaasta na parang ang taas-taas mo? Makipag-usap sa'yo ng maayos? Karapat dapat ka ba doon? Malamig na parang yelo ang boses ko at puno ng pangungutya ang mga mata ko. Yung apartment na binili ko, yun ang wedding home ko. Nasa pangalan mo na ngayon, hindi ba? Yung apartment na 8 taon kong pinag-ipunan. Yung niloko mo akong ipalagay sa pangalan nyo. Ibalik mo muna ang property ko, saka tayo mag-usap. Sa sandaling sabihin ko iyon, natigilan silang tatlo. Isang bakas ng kaba ang dumaan sa mga mukha nila. Nautal na sinabi ni Dad, paano? Paano mo nalaman? Sobrang ingat namin noon. Paano mo nalaman na nailipat kay Kevin ang apartment? Itinapon ko sa tabi ang maruming pamunas at mabilis na sumagot. Alam ko na mula pa sa simula. Nagbibiro lang naman ako noon sa inyo. At hindi ko kailanman inisip na wala pala kayong kahit katiting na pagmamahal bilang pamilya para sa akin. At mas lalong hindi ko inisip na susubukan nyo pa akong ipadala sa ibang bansa para itulak ako sa kapahamakan. Saglit na nagmukhang guilty ang ama ko. Pero agad siyang tumuwid at sumigaw. So what kung may plano kami laban sa'yo? Anak ka namin. Mas bata mong kapatid si Kevin. Ang suportahan kami at gumastos para sa amin, yan ang dapat mong gawin. Dahil sa kapal ng mukha nila, napatawa ako sa galit. Anong klaseng kabaliwan yan? Ni isang sentimo, hindi na kayo makakakuha mula sa akin kahit kailan. Wala na tayong relasyon.
Lumayas kayo o tatawag ako ng pulis. Agad nagsimula ang mga magulang ko na magwala sa harap ng gate ko. Nako, wala na talagang hustisya sa mundong ito. Wala nang respeto ang panganay naming anak sa mga magulang niya. May pera na siya pero ayaw kaming suportahan sa pagtanda namin. Wala siyang pakialam kung mabuhay kami o mamatay. Napakawalang utang na loob na anak. Habang pinapakinggan ko silang nagwawala at umiiyak, tinakpan ko ang mga tenga ko. Sino ba kayong dalawa? Wala akong magulang. Nasa kamay ko pa ang dokumentong nagpapatunay na pinutol niyo na ang relasyon niyo sa akin. Hindi ba may anak naman kayo? Tingnan niyo si Kevin. Kevin, bilisan mo. Bakit hinahayaan mong umiyak ng ganyan ang mga magulang mo? Paano ka naging ganyan kawalang pakialam? Pagkarinig nila sa akin, sa sobrang galit ng ama ko, sinubukan niya akong sugurin at itulak. Agad kong sinalo ang pulsuhan niya habang nasa ere pa ang kamay niya. Ano? Gusto mo akong saktan? Karapat dapat ka bang hawakan man lang ako? Nasugatan si Grandpa at pinabayaan niyo lang siya. Hinayaan niyo siyang magdusa mag-isa. At ako, nagbiro lang ako ng kaunti, agad niyong inilipat kay Kevin ang apartment ko. Takot na takot kayong baka gumastos ako kahit 1 sentimo ng pera niyo. Sinabi kong may sakit ako at ang ginawa niyo, pinagplanuhan niyo akong ipadala sa scam compound sa ibang bansa. Anong klaseng magulang ang gagawa niyan? Hindi ba kayo natatakot sa karma? Pagkatapos niyon, natawa ako ng malakas. Ang nakakatawa pa, biro lang talaga ang lahat noong umpisa. Nakikita ng langit ang lahat ng ginagawa natin. Kahit ang langit alam na hindi niyo deserve ang lahat ng iyon. Noon balak ko kayong bilhan ng villa, mansion, kotse, at bigyan ang bawat isa sa inyo ng ilang milyong yuan para sa retirement niyo. Narinig ni Grandpa ang kaguluhan at lumabas siya habang nakasandal sa tungkod niya, galit na galit. Sobra na to. Ako ang ama mo. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talaga ang ibig sabihin ng paggalang sa magulang? Si Ethan, lahat ng taon na yon, sarili lang niya ang inaasahan niya. At kayo? Mga makasarili hanggang buto, umabot pa sa puntong gusto niyo siyang saktan. Napakalaki ng halaga ng apartment na yon. Yung ibinigay niya sa inyo, sobra-sobra na sa deserve niyo. Ano pa bang gusto niyo? May lakas pa kayong lecturean si Ethan tungkol sa pagiging mabuting anak. Halika nga rito, sabihin mo sa akin, paano kayo naging mabuting mga anak? Si Ethan gumastos ng daan-daang libong yuan para sa mga hospital bills ko. Utang niyo sa kanya ang bawat sentimo niyon. Pagkatapos, tumalikod si Grandpa at dumiretso sa flower bed. Kumuha siya ng paso at ibinato iyon sa kanila. Agad silang napaatras sa gulat. Pagkakita nilang sobrang galit ni Grandpa at umabot sa puntong binato sila, mabilis silang tumalikod at tumakbo papunta sa sasakyan. Dad! Dad! Huwag kang magalit ng ganyan. Grandpa, ako to, si Kevin. Kayong lahat, puro walang utang na loob. Agad kong inalalayan si Grandpa at pinakalma siya, sinasabing huwag siyang masyadong magpapagod baka mapano siya. Habang pinapanood kong tumataka sila palayo, suminghot lang si Grandpa na parang walang pakialam. Matagal ko nang nakita kung anong klaseng tao ang mga yan. Hindi ako napapagod. Wala tong maliit na pagsabog ko kumpara sa exercise na nakukuha ko sa square dancing kasama si Mitchell sa tabi. Ethan, huwag kang mag-alala. Kailangan lang talagang maturuan ng leksyon ang mga taong yan. Halika na, pumasok tayo. Ipagluluto ka ni Grandpa ng paborito mong sugar pancakes. Napangiti ako at inalalayan si Grandpa papasok sa loob. Karamihan ng trabaho ko maayos na ngayon at tumatanda na rin si Grandpa. Nagdesisyon akong isama siya sa paglalakbay. Sobrang nagsikap siya para sa akin noong kabataan niya, at matapos akong magsimulang magtrabaho, hindi ako palaging nasa tabi niya. Ngayon may oras na ako. May mga tao talagang hindi na worth ng oras at energy ko. Kaya agad kong isinakatuparan ang plano. Inayos ko ang biyahe at magkasama kaming umalis ni Grandpa para tuklasin ang magagandang tanawin ng sarili naming bayan.